Confirmed, ginawa ni Alden sa Negros. Post ni Kath sa Instagram. Gift ba ito o regalo mga customers? David Licauco, gusto makatrabaho si Kath. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros, yung sa Negros niya. Nakakatuwa kasi may isang fan pala doon na nag-post mga kasembreros. Ito may boses na mamaya papakinggan natin ito. Sabi niya parang yung almusal niya ay sobrang kinilig siya mga kasembreros nung makita niya si Alden, no? Sabi niya, "Uy, ang gwapo." Sabi niya. Kasi ito yung nasa Boulevard nga siya, 'di ba? Sa Pantawan sa Negros mga kasembreros. Sabi niya, early in the morning daw, sabi niya nabusog na daw siya. Sabi niya, kikilig ko. Sobrang cute ni ate. Sobrang cute na ganang reaction mga kasembreros. Sabi niya, nagbisaya siya dito mga kasembreros eh. So, andito daw siya sa Boulevard. Sabi niya, timing daw kaayo, no? Timing daw masyado mga kasembreros na nakita nila at natsyempohan si Alden Richards mga kasembreros. So, sabi niya dito parang commercial siguro to. Sabi niya ganoon mga kasembreros. Sabi niya, Alden Richards, sabi niya, nabusog na ako. Namahaw or nag-almusal daw siya sa Boulevard mga kasembreros nung siya po ay nakita ni ate dito at ang kanyang mga kasamahan mga kasembreros. So pero yun, unahin natin itong major item na rin kasi related dito mga kasembreros. So confirmed, ang ginawa pala ni Alden doon ay parang bumisita siya sa kanyang A-team community. Tapos parang charity work ang ginawa dito ni Alden and at the same time ay endorsement shoot mga kasembreros. So dito ay may mga random photos siya kasama ng mga A-team community. So palagay ko, ang iniisip ko dito, charity work ito mga kasembreros. It's either bumisita siya sa isang foundation doon na connected sa A-team community or AR foundation, or kasi may isa dito ay naka-wheelchair siya mga kasembreros. So, ang inisip ko rin dito ay gagawa siya ng parang siguro charity video about his advocacy na yun na pagtulong customers and spread kindness dito sa lugar nito. Kasi parang may isang dito parang may isang naka-wheelchair siya. Tapos, hindi ko na, parang charity institution, parang something like that, yung kanilang dito. So palagay ko, kasi may mga camera, ang iniisip ko, tumutulong si Alden and doing his advocacy at the same time ay gagawan siya ng video. Baka part ng kanyang baka part ng kanilang hero for all mga kasembreros na mag-a-award sila ng mga bayani, mga bayaning Pilipino mga kasembreros sa bansa at maging sa mga OFWs natin. So pero abang-abang tayo sa mga susunod pa na update. So dito ay may of course may group picture, parang isang siya, shelter, something like that, mga kasembreros. Tapos may isa dito na parang mga libro, mga kasembreros na pambata, and then may picture siya ni Alden mga kasembreros na nung si Sir na naka-wheelchair mga kasembreros. Pero yun, abang-abang tayo sa dito sa mga next updates ni Alden tungkol dito mga kasembreros. Tapos si Kath naman, 10 hours ago kahapon, yung kanyang fan page ay bumati rin ng Father's Day of course kay Papa Ted mga kasembreros. Tapos random photos ni Kath at saka ni Papa Ted. So, ang daming reactions 10 hours ago, 562 reactions. So, walang public post si Kath mga kasembreros about Papa Ted. Pero alam natin na, of course, parang siya, parang ginawa ng personal ni Kath mga kasembreros yung mga gantong pagbati. Si Mama Min, di ba? Mother's Day, wala rin siyang pagbati sa kanyang public post or sa kanyang Instagram mga kasembreros. Pero yun, alam natin na hindi naman sila magkagalit, or hindi sila nag-aaway mga kasembreros. So, parang sadyang pinili na lang talaga ni Kath na manahimik at maging private yung magantong kapag family matters mga kasembreros. So which is definitely good, kasi si
yung private life ay talagang peaceful and maganda mga kasembreros. So yun, sometimes dito ko na patunayan na kasi ako hindi na ako mahilig mag-post about sa aming pamilya. So kapag vlog for example, so yun go. Pero yun, hindi doon nakabase kung mahal mo ang tatay mo, mahal mo ang nanay mo, mahal mo ang kapatid mo, hindi nakabase sa post. Kasi dati naman, wala namang Facebook ang mga tao. So, yung pagmamahalan sa pamilya, yan doon naman mga kasembreros. So, yun, no? Talagang mahal na mahal ni Kath and si Papa Ted, of course, na mahal niya si Kath bilang kanilang bunso at anak mga kasembreros. So, yun po. Tapos, next item natin, ito, 5 hours ago, pinost ito ng AR Troopers R02, no? You're so handsome. Blessed Sunday to you. So, parang pambati lang yan, no? Ng Sunday, mga kasembreros kahapon. Itong si Phenomenal Box Office ni Ma'am King. Tapos, may post dito na video ni Alden na pinagkaguluhan siya mga kasembreros, no? Hindi magkahumayaw or hindi mapigilan yung paghiyaw ng mga tao nung dumaan na si Alden mga kasembreros. So grabe yung assist sa kanya ng mga sergeant at arms siguro ito, no? At saka mga personal mga kasembreros. Si Mama Ten ay naiwan na mga kasembreros. Pero yun, post dito ng AR Troopers, kasama niya si Laysam. So basta pinagkagaluhan si Alden mga kasembreros. Naka-brown siya dito eh. If I'm not mistaken, throwback ito sa kanyang Honda Giorno na event mga kasembreros. So, kasi ito medyo matagal na, no? Pero na-repost lang or throwback post kagabi ng ng AR Troopers mga kasembreros. So, yun, talagang pinagkaguluhan, no? Si Pops Alden mga kasembreros kasi nga grabe ang kanyang hatak sa madlang people. Tapos, yun, isa sa mga major items din natin, si David Licauco, pinost ito kahapon ng Tempo Philippine, mga kasembreros, Philippine Networks grito. It seems David Licauco is not too keen on giving into the clamor. So, of Barda fans. Sabi niya si David Licauco targets project with Catherine Bernardo amid heavy clamor for Barbie Forteza reunion. So, may kasi sila, 'di ba? Yung Barda, bumalik na ngayon, 'di ba? Parang Manopo Legacy yata, no? Yung kanilang series or parang kanilang show sa GMA mga kasembreros. So, pero ito, alam ko matagal nang gusto ni David din na makatrabaho ito si Kat sa isang proyekto siguro na-recall lang at na balik, no, yung thought na yun mga kasembreros. So kasi balik na tambalan ulit ang Barda. Daming reactions sa 197 reactions ito mga kasembreros, no. So yan po talagang maraming gusto makatrabaho kay Phenomenal Box Office Cinema Queen, pero sobrang busy ni attorney mga kasembreros. Tapos 22 hours ago, pinost ito ni Amy, no? Si Kath ay nag-endorse dito ng AIA, Living Knows No Bounds. So, tapos si Kath dito mga kasembreros. Tapos, next item natin, si Alden pala. Yung, itong kasi, pinost to kahapon Par Cycle. Ito pala yung parang official paparazzi or nagpitik, no, nag-picture mga kasembreros. Daming reaction sa 385. Post ito ng Mangyan version 2, tapos Par Cycle yung original na post. Ito na nag-post mga kasembreros, yung nagbibisikleta siya, no, na nakabike mga kasembreros. So, Sunday ride pala ni Alden kahapon ito. Pero sa Dumaguete siya, no? Baka matagal na nasa file nila ito, yung picture ni Alden, tapos kahapon lang pinost or nung Sabado mga kasembreros. So, pero yun, no? Nakuhaan ng pitik si Soiti mga kasembreros. Tapos, pasegwihan ko to mga kasembreros kung kilala niyo po si Ares De Santos, yung friend or best friend, BFF, as in BFF ito ni Kath mga kasembreros. Engaged na pala siya, no? Kaya Daniel Velasco mga kasembreros. So, yun, siguro magpapakasal na sila
not sooner or later. So na-post ko ito kasi sobrang close ni Kath, di ba? Ni kay Aris, mga kasembreros. So next na magpapakasal ay si Kath. Si Kath, na joke lang po, mga kasembreros. So pero yun po, no, na-post ito ni Ma'am Nibara Lopez din po, no, confirming na nga na magpapakasal or engaged na si Aris De Santos sa Melbourne na yata sila, no, mga kasembreros. So alam natin yung dati na nagbabakasyon, no, si Kath, mga kasembreros, sa Australia, no, kasama itong kanyang beshi na si Aris De Santos nga, mga kasembreros. So yun, next na lang si Kath, no, next na lang, mga kasembreros, si Kath. Pero ang tanong dito ay kung sino yung kanyang magiging dito husband, no, mga kasembreros. So wala pa tayong clue, pero nya, no, hoping for project of Kath din talaga, mga kasembreros. Tapos yun, major item tayo, post ni Kath sa kanyang Instagram. Regalo ba ito, no, mga kasembreros? Kasi nag-post siya dito ng picture at saka video ni na Snowy at saka si Hirono Hirono, mga kasembreros, no. So sabi niya dito, 12 hours ago, your nightly close or your nightly dose of cuteness courtesy of Snowy and Hirono. So para siyang no, para siyang, hindi ko lang kung parang labo-labo, kasi naalala ko dati, di ba, nung time ng yung time na Hello Love Again, mga kasembreros, parang binigyan ng regalos, parang binigyan ng gift or labubo or stuffed toy, mga kasembreros, itong si Kath, no, ng fans, and then parang si Alden din po, mga kasembreros, nagbigay sa kanya. So ito po ay Hirono. So parang lang siya, yung binigay kasi kay Kath nung premiere night ay iba, no, mga kasembreros, parang iba yung itsura niya, pero parang magkapamilya sila nitong si Hirono ni Kath nga ngayon, mga kasembreros. So yung sa Hello Love Again, nung naka-white si Kath, mga kasembreros, no, during premiere night, ay medyo malaki lang siya na stuffed toy, na, mga kasembreros. Tapos yun, itong si Hirono ay iba naman ito, mga kasembreros. So palagay ko, pwedeng binili ni Kath, no, mga kasembreros. Pwede rin namang hindi, pwede rin namang regalo sa kanya ng mga kaibigan niya, no, mga kasembreros. Pwede rin regalo ni Alden, medyo malabo, no, regalo ni Mayor, no, hindi natin alam, or basta, no, pwedeng binili niya, mga kasembreros, or pwedeng regalo sa kanya ng mami niya, papa niya, and so on, mga kasembreros. So ganun po, no, yung aking dito, yung aking naiisip na dito sa laruang ito, mga kasembreros. Tapos ang panalangin, of course, no, prayer ni Soiti, mga kasembreros, ngayong araw na inaabangan natin. So sabi niya dito ay Dear God, thank you for the fathers, na para ito sa mga tatay, grandfathers, stepfathers, and father figures who lead, protect, provide, and love their families. Bless them with the strength, wisdom, patience, and a deeper relationship with you. Encourage their hearts when they are weary, guide their steps when they need direction, and remind them that their faithfulness matters more than they know. Lord, help every father reflect your love, grace, and compassion in their homes. May they lead with humility, serve with joy, and trust you in every season of life. Today, we thank you for the gift of godly fathers and ask that you surround them with your peace and favor. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, no, dito sa panalangin ni Alden, mga kasembreros, na kung saan ay talagang inaabangan natin. So, Father's Day kahapon, so ito yung kanyang prayer, no, or panalangin sa dito sa lahat ng tatay, lahat ng lolo or ninong, mga kasembreros sa buong mundo. Alright, so yan lang sa ating Kath items. Ipi-play ko po itong
video ni Alden mga kasumers na pinagkaguluhan siya at saka itong isa. No, tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Ay, si Alden Richards. Ay, kagwapo. Ay, gwapo guys. Early in the morning, nabusog na jud ko. Kaya nas Alden. Ay, kikilig ko. Oh my God, Alden. Oh. Walay walking kita mo. Ay, timing kayo guys. Nasya sa Boulevard, Dumaguete, si Alden Richards. Ay, kagwapo. Commercial guro ni. Mura commercial. Alden Richard! Nabusog na ko. Namahaw ko sa Boulevard. Sobrang the best pa ng ating Word of God mga kasembreros. And by the way, hinimay-himay ko po yung 1 John na libro mga kasembreros. Ang title natin ay Ang Nagbayad para sa Atin. Napakaganda po ito ha. Sana po ay pakinggan natin. 1 John chapter 2 verse 2, He, Jesus Christ, paid for our sins with His own blood. He did not pay for ours only, but for the sins of the whole world. Grabe mga kasembreros. Sa atin, kunwari, di ba, pag kumakain tayo sa labas, pag may naglilibre sa atin, pag nagbayad ng bills natin, kapag nilibre tayo no, sa mga bagay na dapat nating babayaran, ay di ba natutuwa tayo? Let's say, pag sumakay ka sa jeep or sa isang transportation vehicle or public vehicle, for example, tapos may nilibre sa'yo na stranger. O di ba natutuwa ka na, ako na pumabayad sa ito, ako na pumabayad sa ito. So di ba anything na nililibre tayo mga kasembreros, especially kapag hindi natin in-expect na, uy, meron palang manilibre sa akin, parang gano'n na, sa isang strange place, for example, isang random place na, ito, ganito, ganyan siya, tapos may biglang nanlibre siya, nag-abot na ganito, ganyan na pera, for example. Tapos nilibre ka, tuition fee, di ba? Pag nilibre ang ating tuition fee, sa pag-aaral natin talagang nagpapasalamat tayo because talagang mahirap, no? Kapag tayo po ay nagbabayad ng tuition fee, alam yung gustong-gusto mo mag-aaral pero hindi ka makapag-aral because ang mahal nga ng tuition fee, no? Sana nga, hoping and praying na malibre din po ang tuition fee ng mga kolehiyo sa mga susunod na mga, kunwari, let's say 5 years, no? Or 10 years mga kasembreros. So kasi basic need natin yung education eh. So sasabi nga sa kasabihan na ang edukasyon na mag-aahon sa atin sa kahirapan. So pero kung edukasyon naman ay mahal at para lamang sa may mga pera, so paano tayo makakaahon sa kahirapan, di ba? So dapat panalangin natin parati na magkaroon tayo ng mga leaders, no? Na magkaroon sila ng compassion talaga at bigyan tayo ng libreng edukasyon mga customers na kung saan ang gobyerno na ang magsusupply at magbabayad nito mga kasembreros. So hoping tayo and praying dyan mga kasembreros, no? Kasi pag hindi tayo nakapag-aral, talagang repeat ng kahirapan mga kasembreros. So naisip ko yun minsan na sasabi na edukasyon ng solusyon sa kahirapan, pero ang mahal-mahal naman ng edukasyon. So di ba? Parang isipin mo dapat yun yung pinagtutunan ng pansin kasi yun pala mag-aahon sa atin sa kahirapan, pero bakit yun ang hindi number one priority, no, ng apart from health, of course, no, or kalusugan. Pero let's continue praying, no, ng atin pong mga government officials ay magkaroon ng wisdom talaga, no, at saka awa sa ating mga mamamayang Pilipino, mamamayang estudyante, mga kasembreros, na magkaroon po tayo ng free education, especially sa college lang.
No, kahit sa college lang talaga, kasi college talaga ang pinaka mahirap at saka pinaka final education ng tao or educational level ng tao, mga kasambreros. So dito, ang ganda nito, no, kasi Jesus Christ paid for our sins, no? May nagbayad, no? Ang nagbayad para sa atin. So ang nagbayad sa atin ay hindi pera ang kanyang ginamit, mga kasambreros, hindi material thing, kundi dugo, buhay, mga kasambreros, ang kanyang perfect na life, na perfect blood, holy and precious blood, mga kasambreros, ni Lord Jesus Christ, ang pinambayad niya dito. At hindi lamang yung kasalanan natin, kundi ang kasalanan ng buong mundo, mga kasambreros. So sa sort of parang historical background, si Apostle John po ang sumulat nito, no? One of the 12 apostles. Si Apostle Juan, mga kasambreros. So sinulat ni Apostle Juan or Apostle John yung Matthew, Mark, Luke, and John. So yung John, isa sa mga 4 na Gospels. Tapos siya rin po nagsulat ng Revelation. So dito, 1 John, 2 John, 3 John. So 3. So bali 5 na libro lahat ang sinulat ni Apostle John, mga kasambreros. So isa siya sa mga 12 na apostoles at tinatawag na John the Beloved, mga kasambreros, kasi siya lang yung hindi nang iwan at sobrang close na close kay Lord Jesus Christ, mga kasambreros, when He was crucified on the cross, mga kasambreros. So grabe, no, kasi hindi lang tayo, Apostle John kasi ay tumutukoy dito sa simbahan. Okay, yung simbahan na Kristiyano na kanyang pinagsulatan dito, mga kasambreros. So mga Hebrew or mga Hebrews yung kanyang sinulatan dito, mga kasambreros. So walang specific na lugar kung saan, kasi si Apostle Paul talaga may mas specific na lugar, no? Let's say mga taga Galatia, no, Galatians, Corinth, Corinthians. So Thessalonica, Thessalonians. So Philippi, Philippians. So specific yun na lugar ng mga simbahan. Pero dito si Apostle John ay diretso sa church, ngunit walang nakalagay na pangalan kung anong church, mga kasambreros. So buong mundo yung talagang kanyang binayaran ng kasalanan, mga kasambreros. So this powerful verse in 1 John chapter 2 verse 2 tells us about the profound love and sacrifice of Jesus Christ. In this text, we see that Jesus is described as the anointing or atoning sacrifice for our sins. The term atoning sacrifice signifies that Jesus has taken our wrongdoings onto Himself, providing a way for us to be forgiven and reconciled with God. So siya yung nagbigay ng daan. Okay? Siya yung nagbigay ng kung paano way, mga kasambreros, or ng bridge. Para siyang kunwari, di ba, nanay natin, tatay natin, kailangan ko na ng pang tuition, kailangan ko ng pambayad dito sa aking project, for example, sa thesis, for example. So yung nanay natin talagang magkukumahog yan, tatay, for example, or kung sino man nagpapaaral sa atin. So parang ganun ba, sila yung naging way na para mabayaran, mga kasama, ating tuition fee. Let's say bill sa hospital, no? Talagang ganoon, mga kasama, pag tayo nagkasakit tapos na-admit tayo, for example, tapos kailangan nang magbayad, tapos walang kakayahan yung ating pamilya. So pag may sino man dyan na nagbayad, mga kasambreros, or nilibre yung ating bill sa hospital, so grabe yung ating saya, no? So siya yung sila yung gumawa ng way. Kaya sila yung naging way or naging paraan, mga kasambreros, para tayo po ay malibre, no, sa ating babayaran. So ganoon din po ang nangyari dito. He was the atoning blood, the atoning man, mga kasambreros, in sacrifice para tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan. Pero hindi ito pera, ito yung hindi matatawaran dito. Kumbaga kung ang mundong ito pwedeng mabayaran ng pera, for example, material things, ang ginawa ni Lord Jesus Christ, hindi po siya matutumbasan. Kaya hindi siya pwedeng i-equal sa or i-compare, mga kasambreros, sa mga material things sa mundong ito, because this is something na hindi kayang bilhin. Kaya yun yung pinagkaiba, mga kasambreros. So tayo pag nagkautang sa company or sa hospital or kung saan man dyan, mga kasambreros, or sa school, no, talagang po pwede tayong makiusap, for example, or bayaran ng pera, utangin muna. Pero hindi ito, no, kasi kasalanan ito ng mundo, mga kasambreros, kasalanan ng tao. So the requirement of God the Father was none other than the blood of His Son, no? Grabe na kung isipin mo, anak mo, tapos ibabayad mo lang sa kasalanan ng tao, na kung isipin mo, ang tao wala ng worth, no, wala ng halaga, mga kasambreros. So alam niyo, nakakaiyak minsan, no, yung pag naalala mo yung grabing pag-ibig ng Diyos, yung grabing sakripisyo niya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng reconciliation sa
kay God the Father, and so on, no? Kumbaga yung grabing pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng sino man, mga kasembreros. Kung kaya narapat lamang na tayo po ay maglaan din ng panahon, talagang maglaan talaga tayo ng panahon, mga kasembreros, sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin at sa paggawa ng kalooban ng Diyos talaga, mga kasembreros. Kasi no, dahil hindi matutumbasan yung kanyang ginawa para sa atin, so dapat ay tayo po ay yung oras natin, yun na yung parang pinakamadali na gawin, mga kasembreros, kasi hindi naman pwede tayong ipako sa krus, no? Hindi naman tayo pwedeng ipambayad sa kasalanan because only Jesus Christ was worthy. So kung kaya yung ating buhay ay ipagamit natin, mga kasembreros, through obeying His command, no? And faith and obey and follow the Lord Jesus Christ, mga kasembreros. The phrase, not only for ours but also for the sins of the whole world, expands on the idea emphasizing that Jesus' sacrifice is not confined to only the sins of those who believe in Him, but is available to everyone. So grabe, no? This highlights the abundant love God has for all humanity. It invites us to reflect on the breadth of God's mercy by recognizing that Jesus' atoning sacrifice reaches everyone. We are encouraged to embrace and share this good news with those around us. The message acknowledge our faith and spread it as an act of love, inviting others into a relationship with God. So kailangan magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Ito yung pinaka mabuti at pinaka the best na pwede nating gawin, mga kasembreros, sa ating buhay. We have to have a relationship sa Panginoon. So it's personal. Okay, maaaring yung kapatid natin may asawa, but they still need to have a personal relationship kay Lord. Yung ating magulang, yung ating anak, yung ating kapatid, and so on, mga kasembreros. So that's our prayer dapat, no, na magkaroon ng bawat isa ng relationship, especially yung ating pamilya, no? Kasi sa langit, mga kasembreros, yun yung ating puntahan, yung ating final destination. So kung ikaw lang nasa langit, yung mga magulang mo, kapatid, and so nasa impyerno, so di ba parang wala nang pag-asa na bumalik pa tayo at saka mabuhay ulit na, Lord, bigyan pa ako ng chance, ibalik niyo pa ako sa lupa kasi kailangan magbago pa ako, ganito. So hindi po dapat ganoon, mga kasembreros. So kung kaya dapat nating isipin na habang may buhay pa tayo sa mundong ito, we need to use our time. We need to be vigilant. We need to be wise. And we need to be intentional sa paggamit ng ating oras sa Panginoon, sa kanyang salita, no, sa kanyang gawain talaga, mga kasembreros. So let us commit ourselves to grow in faith through prayer, study of scripture, and fellowship with other believers. This personal and communal growth will deepen our understanding of God's love and position us to be encouraged in our daily walk. So ganun siya, no? Talaga magkaroon talaga tayo ng time, mga kasembreros, kasi hindi rin tayo lalago, no, sa ating spiritual life kapag tayo po ay walang panahon sa panalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, mga kasembreros. Alright, so kaya parati natin tatandaan na may nagbayad sa ating mga utang, no, para sa atin at sa buong mundo. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, panahon talaga sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.